Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Adi, ang pinakabago ngan labas nga mga notisya sa pangurason. Mga panitabo sa sunod ngan gawas sa naton nasod. Morning Report. Ngan yan na, Adi, ang iyo tag notisya. Aton oras, 7 minutos sa naglabay sa alas 6. Maupay nga aga sa iyong tanan, aton petsa, September 9, 2025. Welcome sa Tuesday edition sa Morning Report. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako ni Utag Notisya yan ang Martes Suzette Pretensio. Ngan kaupod naton sa Master Control, Sera Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Para sa aton mga nahikay nga balita, yan ang kaagahon San Martes. Para sa aton mga top stories of the day, adyan aton mga laray uluhan.
1,496 nga motor vehicle apprehensions na record sa LTO Region 8 para sa Agosto 2025. Munisipyo sa Katarman target nga maging drug-free ang tanan nga barangay. Samtang panibago nga paghitaas ang presyo sa petrolyo ipapatuman sa ikaupat nga magkasunod nga semana. Senator Cheese Escudero tanggal na como Senate President. Samtang mag-asawa nga Diskaya ginsiwalat ang mga ngaran sa napasyal o congressman nga nadadabi sa korupsyon sa flood control projects. Para naman sa Langyaw, Prime Minister Ishiba sa Japan nag-resign matapos ang pagkaperde sa iya partido. Ngan alas Pilipinas andam na para sa FIVB Men's World Championship campaign. Asyato naton mga laray uluhan, nga ayaw ka mo pagbaya sa iyo mga live stream sa Facebook, nga ayaw ka mo pagparong sa iyo mga radyo, kay aton ini nga tanan iglalaygay sa aton pagbalik. Aton oras 9 minuto sa naglabay sa alas 6, adianay ang pipira nga mga pahibaro. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Aton oras, 11 minuto sa naglabay sa alas 6. Para sa aton syahan nga lokal nga balita, haros 1,500 nga motor vehicle apprehensions na record sa LTO Region 8 para sa Agosto 2025. Nga ni ka-18 nga kabataan caravan ginbuhat sa bungto San Lope de Vega, Northern Samar. Detalye sa sini nga mga balita, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Naka-record ang Land Transportation Office LTO Region 8 san kabugusan nga 1,496 nga motor vehicle apprehensions para sa bulan Agosto 2025 sa bugos nga sinirangan Kabisayaan. Parte ini san ginparigon nga kampanya para sa katalwasan sa kakalsadahan ug mahugot nga pagpatuman san balaod trapiko sa rehiyon. Pinaagi san sunod-sunod nga operasyon gintutukan sa ahensya ang pagbaton san mga pagtalapas nga nagreresulta san kadelikaduhan sa publiko, lakip ang diri pagsunod sa traffic rules ug iba pa nga regulasyon. Base pa sa LTO, magpapadayon ang mahugot nga pagpatrolya og checkpoints para mamentenar ang kahimyangan og disiplina sa kalsada ug masigurado ang katalwasan sa nga tanan nga mga motorista ug pasahero. Balita sa Northern Samar.
Manilampuson nga gindumara ang ika-18 nga kabataan caravan san gobyerno probinsyal sa Northern Samar nga ginbuhat sa Lope de Vega National High School. Ginatenderan ini san ginatos-gatos nga mga kabataan ug student leaders nga nagpartisipar sa iba-iba nga sesyon ug workshop nga nagtutuyo pa kusgon ang era kinaadman ug kapasidad. Pipera san mga highlight mao ang Safe Spaces Act, Entrepreneurial Skills Development Seminar, Learning to Earning Pathways, ug Disaster Responders Training. Nagkamay-ada luwat diskusyon bahin sa Standing Against Deceptive Recruitment, Adolescent Health, Organic Vegetable Production, ug tama nga waste segregation. Katuyuanan sa kabataan caravan nga hatagan inspirasyon ug oportunidad ang mga kabataan sa Northern Samar para maging aktibo nga kasugbong sa pag-uswag sang kadatagsa nga mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Samtang Samar State University daog sa dobling award sa Visayas Startup Awards 2025. Ngan munisipyo san Catarman target nga maging drug-free ang tanan nga barangay. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas report. Utro nga ginpamatud-an sa Samar State University o SSU ang era kamakarit sa inobasyon matapos makagkuha san pasidungog sa Visayas Startup Awards 2025 nga gindumara sa naglabay nga semana sa Tacloban City. Ginkilala como overall category winner ang Project Tanaw nga usa nga makabag-o nga panaliksik nga nagagamit sa 3D urban modeling, geo-virtual environment, nga augmented reality para sa mas epesyente nga urban planning. Nagkakantidad ang proyekto san 4 million pesos nga ginsusuportahan san gobyerno lokal san Catbalogan sa pagpanguna san Samar Island GIS and Data Analytics Center sa pagpamuno ni Engineer Raven Tabiongan. Kadungan sini, ginkilala liwat si Engineer Tabiongan como Researcher of the Year mahitungod sa iya pamuno sa mga teknolohiya nga nagkokontribuer sa pag-uswag sa rehiyon. Ang nasabi nga doble nga pagkamanilampuson in pagpamatuod sa nagtitikadako nga impluwensya sa SSU sa larang san panaliksik, inobasyon ngan pakigbalyuay sa teknolohiya sa bug-os nga Visayas. Didto naman sa munisipyo san Catarman, Northern Samar, sa igindumara nga meeting kaupod ang mga punong barangay, utro nga ginhatagan doon sa gobyerno lokal sa munisipyo san Catarman sa pagpamuno ni Mayor Dayan Rosales ang talinguha nga himuon drug-free ang tanan nga barangay san Bungto. Basar sa report sa Catarman Police Station, matikang sa 55 nga barangay na pulo pa ang nagpapabilin nga apektado sa ilegal nga droga sa rason nga diri pa nakakapasa sa kumpleto nga dokumento ug diri paliwat nakaka-atender sa Community-Based Drug Rehabilitation Program o CBDRP ang pipira nga persons who used drugs. Como baton, nakatalaan nga ilansara sa gobyerno lokal ang ginhawa program usa nga klase sa CBDRP nga magahatag sa bulig og paglaom sa mga residente nga karuyag magbag-o. Durante sa meeting, utro nga ginpabugatan ang pagmangno og pagtutok sa LGU agud hulos nga makabot ang Ginoo ngara nga maging safe, malibsog nga drug-free ang Catarman. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 17 minutos sa naglabay sa alas 6. Aton naman pagsusundo na naton mga national langyawan sports balita sa aton pagbalik. Adi anay ang pipira nga mga pahibaro. Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, SHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas.
Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Aton oras, 19 minuto sa naglabay sa alas 6. Para sa aton siyahan nga national nga balita, panibag-o nga paghitaas ang presyo sa petrolyo ipapatuman niya nga adlaw sa ikaupat nga magkasunod nga semana. Otro nga magpapatuman sa paghitaas sa presyo sa mga produkto nga petrolyo yan na nga semana. Basar sa abiso sa Sea Oil ng PTT Philippines, maghihitaas sa piso kada litro ang gasolina. Samtang 100.40 pesos kada litro sa diesel, ngan 70 sentimos kada litro sa kerosene matikang alas 6 san aga, yan ang adlaw sa Martes, Setyembre 9. Ini ang ikaupat nga magkasunod nga semana sa taas presyo durot sa padayon nga problema sa supply sa petrolyo. Sigon kan Jetty Petroleum President Leo Bellas, nakakaapekto ang mga sanctions sa Estados Unidos kontra Iran, kawaray sa produksyon sa OPEC Plus nga nanepekto sa Russia-Ukraine war sa pankalibutan nga merkado. Kung mahinumduman sa doon naglabay nga semana, naghitaas liwat ang presyo sabot nga sa 70 sentimos hangtod piso ang tugang presyo sa mga produkto nga petrolyo. Samtang Senator Cheese Escudero tanggal na como Senate President. Matapos ang masobra o sa kabulan matikang utro san siya inahurar natanggal kakulop sa iya pwesto si Senate President Cheese Escudero sabot nga san investigasyon san Senado san mga maanomalya nga flood control projects nga ginkokonekta sa iya campaign donor. Sumalakan anay Senate Minority Leader Tito Soto nga saya na asyanan bago nga Senate President nakig-meeting siya mismo kan Escudero nga siya intumugot bumaya sa pwesto. Bumalyo como Senate President pro tempore si Ping Lacson samtang si Migs Zubiri ang bago nga Majority Leader. 15 nga senador ang nagsuporta sa pagbalyo sa liderato kalakip na Sera Soto, Bam Aquino, Pia Cayetano, Hontiveros magbugto nga Villar ngan magbugto nga Tulfo. Samtang negatibo naman nga bumoto Sera Estrada, Villanueva, Amy Marcos, Alan Cayetano, Rodante Marcoleta, Bongo, Robin Padilla ngan Bato de la Rosa sa pagbalyo sa liderato sa Senado. Mag-asawa nga diskaya ginsiwalat ang mga ngaran sa napasyal o congressman nga nadadabi sa korupsyon sa flood control projects. Ginsiwalat sa mga kontratista nga si Sara o Curly Diskaya ang ngaran sa pipira nga kongresista, staff nga napasyal sa DPWH nga kuno sangkot sa korupsyon sa mga flood control projects sa gobyerno. Kalakip sa mga ginngaranan nga kongresista, si Pasig Representative Roman Romulo, Oswag Ilonggo Representative Jojo Ang, Quezon City Representatives Patrick Michael Vargas, Arjo Atayde, Marvin Rillo, ngan Marivic
Kiko Pilar. Pati naliwat Sera Representative Nikki Brayones, Representative Marcy Chodoro, Representative Florida Robes, Representative Eleandro Madrona, Representative Benji Aragao Jr., Representative Bem Noel, Representative Liude Tariela, Representative Reynan Arrogancia, Representative Chodorego Haresco, Representative Antonieta Yudela, ngan Representative Dean Asisio. Gingaranan liwat ang anay opisyal nga si Undersecretary Terence Calatrava. Sumala sa Diskaya couple, nag-aaro sa 10% hangtod 25% nga kickback ang pipira nga magbaralaod ng DPWH officials kabalyo sa mahapsay nga pagpapatuman sa mga proyekto. Ungay liwat sa mga gingaranan, sira DPWH Regional Director Virgilio Eduarte, Director Ramon Ariola III, Undersecretary Robert Bernardo ngan pipira nga mga district engineers. Tugang pa ni Curly Diskaya, ginpahayag sa pipira nga DPWH staff nga ang kwartang ginaro in para kanda Congressman Zaldeco, samtang pipira ka beses naman gingaranan ni Congressman Marvin Rillo ang ngaran ni Speaker Martin Romualdez como iya close friend. Nagpahayag ang mag-asawa nga andam sira maging state witness agud malaygay an kuno hilawig nga korupsyon. Balita pa may tungod sa flood control projects, DPWH nagsalawad na sa reklamo sa ombudsman kontra sa anomalya sa Bulacan projects. Formal na nga nagpasa sa referral si DPWH Secretary Vince Dizon sa Office of the Ombudsman kontra sa mga opisyal sa gobyerno ngan pribado nga kompanya nga nadadabi sa anomalya nga proyekto sa Bulacan 1st District Engineering Office. Basar sa Special Audit Report sa DPWH Internal Audit Service, may irregularidad sa pagpapatuman sa flood control project sa kalumpit ngan baliwat nga ginkakasangkutan sa Wawaw Builders, SYMS Construction Trading ngan St. Timothy Construction Corporation. Samtang ginsiguro naman ni Justice Secretary Crispin Rimulya nga waray sasantuhon ang DOJ sa investigasyon sa ghost projects. Ginpahayag liwat niya nga posible ikonsidera como state witnesses ang mag-asawa nga Diskaya pero kinahanglan ibalik anay nera sa gobyerno ang miskan nano nga dapat nga ginkita antes mahatagan sa immunity. Samtang DBM ginsiguro ang pag-blacklist sa mga maanomalya nga mga public works projects. Ginmando sa Department of Budget and Management o DBM ang pagbawal sa mga kontratista nga nadadabi sa questionable nga flood control projects. Sumala kan DBM Secretary Amena Pangandaman, kanselado na sa Procurement Service DBM ang PhilJobs membership sa siyam nga kompanya nga konektado kan si Zara Rowena Sara Diskaya, kasumpay sini nakatalaan nga tanggalon liwat ang pipera nga kompanya sugad sa SYMS Construction Trading ngan Wawaw Builders kung maggawas sa opisyal nga blacklisting order ang DPWH. Basar sa Republika Acta 12009 o New Government Procurement Act, otomatiko nga diskwalipikado sa tanan nga bidding ang mga blacklisted nga contractors. Ginhatagan doon ni Public Works Secretary Vince Dizon nga diri tutugutan nga makalusot ang mga kompanya nga nadadabi sa substandard o ghost projects, samtang ginsisiguro naman sa PSDBM ang pagpapatuman sa transparency and accountability sa paggamit sa pondo sa nasod. 27.3 billion pesos nga pondo sa Office of the President aprobado na sa House panel. Sa boto nga 56-5, ginaprobahan na sa House Appropriations Committee ang 27.362 billion pesos nga budget sa Office of the President matapos ang mosyon nga tapuson ang deliberasyon como kaparte sa tradisyon nga institutional courtesy. Apisar sini may pipira nga magbaralaod sa posisyon ang nagtutol nga nanawagan san kasayuran sa pipira nga issue kalakip na ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga kuno may kongresista nga ginkakadto sa ehekutibo ang pagbasol sa korupsyon. Ginklaro naman ni Bersamin nga diri pagkontra sa Kamara kundi pagpakita sa separation of powers.
Kompermado liwat nga naghihimo sa executive order ang Office of the President para sa usa nga independente nga body nga mag-iimbestiga sa mga maanumalya nga flood control projects. Sa katapusan, ginparig-on sa committee ang pag-aproba sa pondo nga pwede paliwat repasuhon sa Kongreso sa ilarom sa General Appropriations Bill. Anay PCSO Chief magiging testigo kontra kan Anay Presidente Duterte sa ICC. Ginkompirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga tumugot si Anay PCSO General Manager Royina Garma nga maging testigo sa prosecution kontra kan Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pahayag ni Remulla si Garma inkomadto sa Malaysia matapos ibasura sa Estados Unidos ang iyahangyo nga political asylum. Dugang paniya mas taluwas para kan Garma nga makigmeeting sa ICC officials sa gawas sa nasod may tungod nga posible nga mabutang sa panganib aniya kinabuhi dinhi sa nasod. Si Garma nga anay police colonel inuna na nga nagsiwalat nga ginmanduhan kuno siya ni Duterte nga mamiling sa opisyal para ipatuman sa bugos nga nasod ang gintatawag nga Davao model sa drug war. Ginklaro ni Remulla nga samtang magiging importante aniya testimonya sa ICC, magpapabilin gihapon siya nga papanaguton sa iba pa nga kaso kalakip na ang pagkadabi sa pagpatay kan PCSO Board Wesley Barayoga sa tuig 2020. Samtang sa aton naman langyaw nga balita, Prime Minister Ishiba sa Japan nag-resign matapos ang pagkaperde sa partido. Nag-resign si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba matapos ang grabe nga pagkaperde sa Liberal Democratic Party o LDP sa naglabay nga eleksyon sa House of Councilors. Sa usa nga press conference, ginpahayag ni Ishiba nga babayaan niya ang posisyon como leader sa LDP nga karuyag singon nga tatapuson liwat niya aniya termino como punong ministro. Mahitungod sini magdudumara ang LDP sa extraordinary leadership para magpili sa bag-o nga leader ngan masunod nga Prime Minister. Kalakip sa mga posible nga kahalili, sera Agriculture Minister Shinjiro Kaizumi, anay Economic Security Minister Sanai Takeichi, ngan Takayoke Kobayashi, Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi ug anay LDP Secretary General Toshimitsu Motegi. Sigon kan Ishiba magpapabilin siya sa responsibilidad hangtod sa makapili sa bag-o nga leader ngan diri na siya maungay sa tiarabot nga leadership election. Para naman sa aton sports balita, Radyo Pilipinas Sports. Alas Pilipinas andam na para sa FIVB Men's World Championship campaign. Andam na ang Pilipinas sa pag-host sa FIVB Volleyball Men's World Championship sa Setyembre 12 to 28 sa Mall of Asia Arena ng Smart Araneta Coliseum nga kundiin iniinsyahan ngayon sa kasaysayan sa nasod. Ungay sa Pool A sa Alas Pilipinas nga ginpapamunuan sa Italian coach nga si Angiolino Frehoni, ang Iran number 13, Egypt number 23, nga Tunisia number 42. Kalakip sa Pool A sa Alas Pilipinas. Sumalakan PNVF ng AVC President Tats Suzara iniinhigayon para ipakita nga ang mga Pilipino ang usa sa pinakaabtik nga fans sa kalibutan. Pag-aatubangon sa Alas Indonesia sa Setyembre 12 matapos ang opening ceremony nga tampok ang K-pop group nga Boy Next Door. Ginklaro naman ni Mark Espejo nga hihimuon san kapunan ang tanan para makag-record san kadaugan ngan maipakita ang tatak san Philippine Volleyball sa pankalibutan nga entablado. Para naman sa aton kamutangan sa naton panahon, Radyo Pilipinas Weather. Para sa naton weather update, yan nga adlaw san Martes. Adi ang aton weather specialist kang sa DOST Pag-asa Sentral, adi si Sir Obet Badrina.
Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, September 9, 2025. Unahin po muna natin yung mga inilabas na thunderstorm, mga inisyu natin na thunderstorm advisory sa ating bansa. Makikita po ninyo, meron tayong mga thunderstorm advisories particular na sa may bahagi ng Kabisayaan. Ay, inilabas po natin ito bandang around 4:15 a.m. at maaaring magtagal hanggang bandang alas 6 ng umaga. Posible pong makaranas or nakararanas ngayon ng mga moderate up to sometimes heavy rains po, particular na sa ilang bahagi ng Negros Island Region, Central Visayas at sa may Eastern Visayas. Muli po, no, para sa mas kumpleto at updated ng mga thunderstorm advisories, rainfall informations, general flood advisories at gayon din yung mga heavy rainfall warning, bumisita po tayo sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po itong mapa na ito kung saan makikita nyo nga yung ating mga latest mga in-issue na mga warnings sa buong bansa. At sa ating latest satellite images naman, makikita natin ang patuloy na pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagbumula sa karagatang Pasipiko na siya magdadala ng maulap na kalangitan, na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Southern Luzon, yung Bicol Region, kasama ilang bahagi ng Mimaropa at Quezon Province, at maging din dito sa may area po ng Panay Island at sa may area ng Eastern and Northern Samar. Ang nilalabing bahagi nating bansa, makikita nyo halos wala masyadong kaulapan sa may area ng Mindanao at gayon dito sa Luzon, kaya asahan natin generally fair weather ang mararanasan sa araw na ito na may mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, ito pong bagyo na ating monitor nitong mga nakarang araw ay naglandfall na nga sa may southern part ng China. Ito yung ating bagyong Lani na may international name na Tapa. So inaasahan po natin within the day, posibleng malusaw na ito or maging isang low pressure area na lamang. Sa ngayon nga, sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility, wala na tayong minomonitor na low pressure area na maaring maging bagyo. So posible po hanggang sa weekend, medyo maliit na yung chance magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility base sa pinakauling datos natin ngayon. Dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang may tsansa or magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Bicol Region kasama yung lalawigan ng Quezon at mga lalawigan ng Romblon at Marinduque. Dulot pa rin yan ng easterlies o yun ang hangin ang nagmumula sa karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas pa rin ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. So malaking bahagi po ng Luzon ngayon, generally fair weather yung mararanasan. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman 26 to 33 degrees Celsius, sa Metro Manila nasa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi naman 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin itong lalawigan ng Palawan ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa Kabisayaan, mas malaki yung tsansa ng maulap na pagkulog sa bahagi ng Northern and Eastern Samar. Makararanas din ng halos na ganitong panahon sa may area naman ng Capiz at Taclan, dulot din ng easterlies. Ang nilalabing bahagi ng Kabisayaan, makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagkulog sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin po sa bandang madaling araw. Normally, nagkatagal ito ng 1 hanggang 2 oras. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Mindanao, makikita po natin na wala masyadong kaulapan tayong na-monitor, kaya asahan pa rin natin generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao. Asahan pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 23 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, nasa 25 to 32 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, banayad. Hanggang sa katamtaman yung magiging pag-alo ng karagatan dito sa ating bansa. Samantala, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas ito ng alon ng karagatan at magiging delikado, lalong-lalo na sa mga maliliit mga sasakyang pandagat. Samantala, ito po yung ating inaasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Hanggang towards the weekend, inaasahan po natin na bukas, posible pa rin na medyo maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Bicol Region at Quezon Province.
Samantala, pagdating po ng araw Huwebes hanggang Sabado, magpapatuloy itong monsoon break. Ang pag-iral pa rin ng easterlies ay magdadala ng generally fair weather sa malaking bahagi ng ating bansa, pero posible pa rin yung mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. So mainam, magdala pa rin po tayo ng mga pananggalang sa ulan. Ito yung mga pagulan tumatagal ng mga 1 hanggang 2 oras, pero hindi natin inaasahang malawakan po. No? So generally po, fair weather tayo hanggang sa pagdating ng weekend. Maliit din yung tsansa, base nga po sa mga datos natin na magkaroon tayo ng bagyo until the weekend. Muli po, pwede pa rito magbago, kaya patuloy na mag-update ang Pag-asa sa lagay ng ating panahon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 6:03 ng gabi. At para sa ating mga latest updates sa lagay ng ating panahon ng klima, maaari po tayong bumisita sa iba't ibang mga social media platforms at website ng Pag-asa sa X, Facebook at YouTube at sa ating mga websites pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Tuesday sa inyong lahat. Salamat po. Dabo nga salamat Sir Obet Padrina para sa komprehensibong weather update yan nga adlaw san Martes. Ngayon bueno, siya to ang kabagusan sa naton mga presko nga balita yan nga kaagahon san Martes din hila sa aton istasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Salamat sa ato nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito Balvez, ngan sa ato nakaupod sa Master Control si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Sa ngaran sa naton Acting Station Manager Hinaro Navelon, ako ni Utag Notisya yan nga Martes Suzette Pretencio. Aton oras 39 minutos sa naglabay sa alas 6, maupay nga aga ngan maupay nga Martes sa iyo nga tanan. Iyo pala na ibatiyan ang pinakabago ngan labas nga mga notisya. Halad, serbisyo publiko sa niyo istasyon, DYOG, Radyo Pilipinas, Calbayog. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Sa Calbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. 75 years of broadcast excellence. Ito po ang Philippine Broadcasting Service. Albay. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Naitalang dengue cases sa Palawan, may gitna sa 5,700. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, darito ang report ni Lizel Pilapil. Radyo Pilipinas, report. Lizel. Umabot sa mahigit 5,700 ang bilang ng mga kaso ng dengue na naitala sa lalawigan ng Palawan base sa pinakahuling inilabas na datos ng Center for Regional Epidemiology and Technology Enhancement o CREATE Mimaropa. Mas mataas umano ito ng 11.42% kung ihahambing sa kaparehong panahon sa nakalipas na taon. Sa nasabing bilang ay lumalabas rin ang lungsod ng Puerto Princesa ang nakapagtala ng pinakamataas na kaso na nasa mahigit 1,500 at kasunod dito ang bayan ng Corona nasa 1,100 mahigit. Habang ikatlo naman ang Rojas Palawan na nasa 425. Umabot na rin sa 38 ang nasawi sa lalawigan ng Palawan dahil sa dengue, kung saan ang Corona ay nakapagtaya ng 14 na sinusundan ng 7 mula sa lungsod ng Puerto Princesa. Ilan pa sa mga bayan na nakapagtala ng pagkamatay dahil sa nabanggit na sakit ay ang bayan ng Dinapacan na mayroong 4, Rojas na mayroong 3, El Nido 2 at tig-isa sa mga bayan ng Batarasa, San Vicente, Taytay, Busuanga, Nara, Culion, Quezon at Balaba.
Cotabac. Umaabot naman sa halos 10,500 ang kabuuang kaso ng dengue sa Mimaropa hanggang sa kasalukuyan na pinangungunahan nga ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lisel Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po, ninong, mano po, ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 260,000 social pensioners sa Western Visayas at Negros Occidental nakatanggap na ng third quarter stipend. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Darito ang report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Marian. Nakatanggap ng kanilang stipend para sa third quarter ng 2025 ang higit sa 266,000 na social pensioner mula sa Western Visayas at Negros Occidental. Sa kabuuang 385,000 na benepisyaryo, nasa 69% na ang nakakuha ng ayuda. Kabilang dito ang mga pensioner mula sa Aklan na may 26,000, Antique na may 25,000, Capiz na may 41,000, Guimaras na may 14,000, Iloilo City na may 11,000, Iloilo Province na may 110,000, Bacolod City na may 5,000 at Negros Occidental na may 31,000. Bawat pensioner ay tumatanggap ng tig 12,000 pesos kada taon o 3,000 pesos kada quarter. Layunin ng social pension program na magbigay ng buwanang stipend sa mga mahihirap na senior citizen na mahina, may sakit o may kapansanan, walang pension o permanenteng pinagkakakitaan at walang natatanggap na tulong pinansyal mula sa kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter patuloy ang paghikayat sa mga kabataan na makilahok sa Red Cross Youth. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Aljon. Patuloy na isinusulong ng Philippine Red Cross o PRC Southern Leyte Chapter ang pagpapalakas ng Red Cross Youth sa pamamagitan ng Youth Volunteer and Leadership Orientation Course. Binisita ng mga personahe ng PRC Southern Leyte Chapter sa panguna ni Chapter Administrator Jonas Maco ang 4 na paaralan sa bayan ng Silago, kabilang ang Mercedes National High School, Hingatunggan National
National High School, Katipunan National High School at Silagon National Vocational High School. Ayon sa PRC Southern Leyte, bahagi ito ng kanilang nagpapatuloy na advokasya na hubugin ng mga kabataan bilang responsableng volunteers at leader sa kani-kanilang komunidad. Sa nasabing orientasyon, ipinaliwanag sa mga kalahok ang pangunahing prinsipyo ng Red Cross, ang kahalagahan ng humanitarian work at ang mahalagang papel ng mga kabataan sa panahon ng kalamidad at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod. Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Tiniyak ang kahandaan para sa BARMM elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Timhar. Radyo Pilipinas, report. Sheriff. Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na maayos ang koordinasyon nito kasama ang iba't ibang sektor para sa nalalapit na kauna-unahang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMA sa Oktubre 13. Ayon kay Bangsamoro Transformation Presidential Assistant David Diciano, nagsasagawa sila ng mga orientation kasama ang mga media at iba pang
stakeholders upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng kalahok at taga-suporta ng halalan. Dagdag pa ni Diciano na nanatiling maayos ang paghahanda para sa eleksyon at kabilang sa kanilang panawagan ang pagkakaroon ng iisang layunin ng lahat ng stakeholders mula sa media hanggang sa mga katuwang sa halalan upang matiyak ang matagumpay at tapat na eleksyon sa BARM. Samantala, iginit naman ni Communications and Public Affairs Head Darwin Waliwi na mahalagang makibahagi ang lahat ng mamamayan ng Bangsamoro sa pagboto upang maisakatuparan ang layunin ng kasunduan para sa kapayapaan na mabigyan sila ng ganap na boses at kapangyarihan sa larangan ng politika. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Bangko Sentral ng Pilipinas pinarangalan ng siyam na outstanding institutional partner sa Mindanao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Naritong report ni Jocelyn Morano. Radyo Pilipinas Report. Jocelyn. Bangko Sentral ng Pilipinas binigyang parangalang siyam na nahirang na outstanding institutional partner sa Mindanao sa ginanap na BSP Stakeholders Appreciation. Sa kategoryang BSP Supervised Financial Institutions, ginawaran ng parangal ang Cash Management Services Unit ng Metrobank Osamis Branch, Land Bank of the Philippines Northern Mindanao Branches Group, LBP General Santos Partner Branch, LBP Davao Recto Branch at ang Development Bank of the Philippines Cagayan de Oro Cash Center. Sa Local Government Partners category, pinarangalan ang Ministry of Trade Investments and Tourism ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ang Provincial Environment and Natural Resources Office ng Pamahalaang Panlalawigan ng Davao de Oro. Samantala, sa government institutions naman, kinilala ang Philippine Science High School ng Zamboanga Peninsula Region Campus. Ang Butuan City Bankers Club naman ang nabigyan ng parangal sa ilalim ng kategoryang Industry Associations. Ang parangal ay iginawad bilang pagkilala sa mga naging kontribusyon ng mga ito sa mandato ng BSP na mapanatiling matatag ang presyo sa pamilihan, pagkakaroon ng financial stability at pati na safe at efficienting payments at settlements. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong pong umaga ng Martes, September 9, 2025. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan.
Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, serbisyo Bayang Mahal News Nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalawak na pagbabalita. Ang radyo ng Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radyo ng publiko. Radyo Publiko. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band. Magkaisa, magtulungan para sa pag-unlad ng ating bansa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital. Ang boses ng Pangulo. Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration. Balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. A falling for you.
And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila. At siyempre kami sa bayan din na napapakinggan sa Radyo Pilipinas 2 Sports. Yan po'y nasa 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine, 1278 kHz. At sa FM, kami naman ay sabayan din na napapakinggan. Yan po sa 104.3, The Capital FM. At napapanood din ang sabayan sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Muli isang magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Tuesday na, Martes. Anong April? Ba't ba April na sasabi ko? September 9, 2025. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo pong gamamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Ngayong umaga mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration. Meron po kasing ilang mga individual na nasa ilalim ho ng tinatawag na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO. ILBO. Pag sinabi nga mga ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order, iba ito doon sa hold order, di ba? Yan ho ang ating hihinga ng update direkta mula sa Bureau of Immigration sa pamamagitan po ng boses mula sa Bureau of Immigration, ang kanilang spokesperson, si Ma'am Dana Sandoval. Ma'am, magandang umaga po. Good morning, magandang umaga po sa inyo. Yes ma'am, nako, thank you for joining us ngayong umaga ma'am. Una, makikibalita kami, we understand na mayroong mga individuals na nasa ilalim po ng tinatawag na ILBO. ILBO. Yan ay Immigration Lookout Bulletin Order. Ma'am Dana. Yes, there are two Immigration Lookout Bulletin Orders that were issued by the Department of Justice. Yung una po is a batch of 35 individuals noong Thursday at yung pangalawa po is a batch of 26 individuals noong namang Biyernes. Immediately po nung natanggap namin ito, agad pong nilagay ng ating mga tauhan sa ating centralized database upang makita po ng lahat ng immigration officers sa lahat po ng mga ports na posibleng daanan po ng mga subjects ng ILBO. Ayan. At pag sinabing ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order, what exactly is this, Ma'am Dana? Pag sinabing merong